Ito yung isang nakakatawang balita 'no, na balitaan natin dati 'no, mula sa international media 'to, eh. Ito, mula kay PHTV naman 'no. Chinese general inaming hindi pa handa ang China na makipaglaban o makipaggiyera mga tol. Dahil unang-una mga kapatid nabalitaan nga natin 'to sa international media, yung mga rocket daw, mga missile ng China, walang lamang rocket fuel 'no, ang laman daw puro tubig. So paano nila gagamitin 'yun, 'di ba? Paano lilipad 'yun, paano aandar 'yun, 'di ba? Sa ito papanoorin natin mula kay PHTV. Bago 'yan siyempre huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanya at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na nating patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Iniulat na nagalit umano si Chinese President Xi Jinping matapos lumabas ang isang report na nagsasabi na karamihan sa mga armas ng Chinese military ay depektibo at hindi umano ligtas gamitin. Sino ba namang hindi magagalit 'pag gano'n na narinig mong balita? Kasi siyempre pino-project mo sa buong mundo, isa kang malakas, isa kang makapangyarihang bansa, ta's malalaman-laman nila yung mga pinagmamayabang mong mga armas mo, depektibo pala, 'di ba? Gawang China. Ang People's Liberation Army ay mayroon umanong libo-libo mga tangke habang ang ilang mga features nito ay nagpapakita ng malakas na hardware capability. Marami umano sa mga ito ay depektibo at hindi ligtas gamitin dahil sa pagkakaroon ng manipis na steel plate. Mahina. Sa katunayan, ang Pakistan ay isa sa mga bansang nahaharap ngayon sa quality at reliability issues sa mga bagong biling Chinese equipment Naku. na kung saan ang isa sa main battle tank nito ay bumagsak sa ginawang post-delivery na pagsubok. Naku. Yung Pakistan 'no, murder sa China. Siyempre China aasahan nila diyan. Agad umanong kwenisyon ng mga eksperto kung ang design flow ay nagmula ba sa kakulangan ng kaalaman, pondo o resulta ng isang kakaibang military doctrine kumpara sa ibang mga major military powers tulad ng Estados Unidos at Russia. Sinabi ng ilang mga sources ng China North Industries Corporation ay namomroblema dahil sa pagkaantala ng supply ng mga field artillery gun at ang produksyon ng mga main battle tanks ay pansamantalang itinigil habang patuloy pa nilang hinahanap at tinutukoy ang mga depekto. Samantala, ang Pakistan Navy naman ay nahaharap sa mga problema sa apat na Chinese-made na multi-role frigates nito. Naku. Ayon sa isang pinakabagong pagsusuri. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagkaproblema ang Pakistan sa kanilang mga warships. At bukod pa dito, namomroblema din ang bansa sa mga JF-17 fighters na binili nito mula sa China. Naku. Alam niyo yung mga produkto ng China, hindi man lahat mga tol, meron naman ding maayos, no? Pero mas nakilala kasi sila kapag sinabing China brand mga tol, no? Mura kasi sa kanila yung labor sa totoo lang, no? Kaya maraming mga kumpanya doon pa man, no, na dinadala sa kanila yung mga company, sa kanila umu-order ng bultuhan, maramihan. Kahit yung mga ino-order natin mga tol, mga nabibili natin, karamihan talaga mga made in China yung mga yon. No, gumagana naman. Ang problema nga lang puro mga disposable. Ibig sabihin once na nasira wala nang repair, tapon na, 'di ba? Gano'n kahina. Yung iba naman, dahil nga sa kakulangan ng talagang alam mo 'yun, yung technology, yung tibay niya 'no, hindi papasa talaga sa quality control. Kumbaga, as in talagang pang-ano lang, pangmura lang kasi, pang ano lang, paano mo masasabi ba 'to? Yung pangmasa lang parang gano'n, 'no? So, dun sila nakilala mga tol, 'no? Yung tipong, isang beses mo lang naman gagamitin, okey na yan kahit mura,
Hindi naman yan ano, pagkatapos tapon mo na agad yun. Do'n sila nakilala mga tol. At di naman natin akalain na aabot pa pala sa mga ganito mga bagay 'no. Ultimo yung mga bagay na ine-expect mong maaasahan mo pagdating sa gitna ng, kaguluhan, eh, yung pa pala yung magpapahamak pa sa'yo, 'di ba? So eto nga 'no, maraming sumablay ng mga, armas na binili daw ng Pakistan dito sa China at namomroblema sila ngayon kasi puro depektibo daw. Ayon sa geopolitika, hindi bababa sa 4 na mga frigates ng Pakistan na kinomisyon noong 2009 ang nagbibigay umano ng sakit ng ulo sa mga opisyal ng Pakistani Navy na inatasang mag-maintain sa mga nasabing barkong pandigma. Mhm. 3 sa 4 na frigate ay nakuha mula sa China Shipbuilding Trading Company at ang isa ay binuo sa Karachi Shipyard and Engineering Works sa ilalim ng isang technology transfer agreement sa isa ding Chinese company. Mhm. Ang isa pang halimbawa ay ang Bangladesh Air Force na bumili ng 23 Nanchang PT-6 basic trainer Bangladesh naman. aircraft mula sa China National Aerotechnology Import and Export Corporation Boom. na kung saan ay iniulat na mayroon din mga depekto. Sinabi ng mga eksperto ng China ay patuloy na nahihirapan na tumbasan ang quality ng ibang mga major weapon supplier tulad ng Estados Unidos at Russia. Bukod pa rito, ang mga Chinese weapons ay hindi battle-tested. Hindi talaga, 'di ba? Sa sobrang dami ng, mga militar, mga tol, sa sobrang dami ng mga barko, tangke, eroplano, may nabalita ka na bang napasabak 'yan sa totoong giyera, sa totoong labanan, 'di ba? Kaya nga sabi ng ibang mga international media, ginagamit lang daw nila 'to pang show lang, pang show off. Ginagamit niya kapag may mga anniversary, mga lumilipad, naglalabas ng mga ribbon-ribbon na usok. Gano'n lang, pang shows lang talaga. Hindi mo pa nga makikitang lumaban, sumabak yan sa totoong ano talaga, eh. Hindi siya battle tested, 'no? Wala pang ano yan, eh, wala pang galos yan mula sa mula sa giyera, eh. Kumbaga parang isang matinding, mandirigma na napakagaling mong makipagputukan pero sa Counter Strike lang, sa totoong laban hindi. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ni isang general ng People's Liberation Army na susuway niya si President Xi Jinping kung ipag-uutos nito na atakihin ang Estados Unidos at mga kaalyado sa Indo-Pacific region. Isa pa kaya napakarami nilang sundalo kasi hindi pa sila nalalagasan, eh. Isiniwalat ng isang hindi pinangalanan Chinese official na sinabi umano ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhao Yusha na wala umano siyang balak na sundin ang utos ni President Xi Jinping kung magdedeklara ito ng giyera sa mga kalaban ng kanilang bansa, lalo na sa Estados Unidos. Yan, di natin alam yan. Sinabi niya na isa umanong malaking kahibangan para sa China na kalabanin ang US military na kung saan ay itinuturing bilang pinakamalakas na pwersa sa buong mundo at alam din niya na makakalaban din nila ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Inamin rin umano na nasabing Chinese general na kaya hindi nila magawang salakayin at atakihin ang Taiwan upang maibalik ang pagkokontrol nito sa mainland China ay dahil malaki umano ang posibilidad na tutulungan ng Estados Unidos na depensahan ang nasabing isla. Ngunit sinabi ni Jiang na alam niya na si President Xi Jinping ay nagdadalawang isip at natatakot na magdeklara ng giyera kasi alam umano ng Chinese leader na mahihirapan ang kanilang bansa kapag nagkaisa ang mga kaalyado ng Estados Unidos, lalo na ang mga bansang miyembro ng NATO. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na hinarang ng mga Chinese patrol vessel habang papasok ang dalawang barko nito sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea at inilarawan ng PCG ang ginawang aksyon bilang napakadelikado. Sinabi ng tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ng insidente na kinasasangkutan ng mga barko ng PCG
na BRP Malabrigo at BRP Malapascua ay nangyari habang nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng isang resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Tariela ng intensyon ng dalawang barko ay upang suportahan ang naval operation ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin at ipinaliwanag niya ng dalawang PCG vessel ay nasa layong 10 nautical miles lamang mula sa nasabing shoal nang namataan nila ang CCG vessel 5201 at 4203. Mhm. Sinabi niya ng CCG ay nagsagawa ng mga delikadong maneuver at sa katunayan ay tumawid ang barko nito sa harapan ng mga Coast Guard vessel ng Pilipinas at ang malapitan na distansya ay napakadelikado dahil ito ay prone sa banggaan. Ugali talaga nila yan. Sa kabila ng insidente, sinabi ni Tariela na matagumpay na nakumpleto ng PCG ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Naiwasan din umano ang pagtaas ng tensyon sa lugar at ang tanging problema lang nila ay ang ginawang pagharang ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Okay mga kapatid, alam nyo no, yung China, tulad nga no sinabi natin kanina, no, marami silang mga eroplano, marami silang mga kagamitan, submarine, mga barko. Pero kung makikita nyo lahat, puro makikinis pa, di ba? Puro makikinis, wala pang bakas ng totoong laban mga tol. Wala pa silang galos. Di ba nga sa mga sundalo, yung dami ng galos mo, yung dami ng peklat mo sa katawan, yun yung magiging palatandaan na marami ka ng pinagdaan ng laban mga tol. So yun, dun kulang na kulang sila mga tol. Diba? Diyan sila kulang na kulang. Doon napakarami nilang armas talaga. Pero ayan na, nababalita. Meron tayo isang napanood dating media, hindi lang naisama rito eh. Yung laman ng missile ng China eh, puro tubig daw, walang rocket fuel. Tas eto pa, yung mga kagamitan nila, hindi mo pa masasabing reliable talaga. Hindi mo masasabing ito ba talagang pagdating ng totoong laban na mapapakinabangan mo. Kasi ang dami ng depektibong armas, di ba? May mga depekto sila. So, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba, pwede ka mag-share ng iyong komento at opinion. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.